Makakasama po natin ang mga komedyanteng sina Kim Molina at Gerald Napoles. At sa loob ng napakagandang Fernwood Gardens, babalikan po natin ang kanilang makasaysayang wedding. At pag-usapan din natin ang kanilang love story na nagsimula sa musical na Rock of Ages. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Guys, kasama na natin ang ating paboritong couple, Kim Gerald 2.0. Kim Gerald 2.0. Hi Kim, hi Gerald. Kuya, thank you. Congratulations. Thank you, kuya. Bagong kasal. Salamat po, bagong sakal. Bagong sakal. Kamusta ba? Kamusta ang experience ng pagiging mag-asawa? May difference ba sa pagiging mag-boyfriend, girlfriend? Parang ngayon kasi parang wala pa nga pong 1 month eh. Nung habang shoot natin to. wala pang 1 month na kasal kami. So medyo parang nararamdaman namin na may difference in a way deep inside. Deep inside, okay. Kasi yung feeling lang kasi live-in nga kami since pandemic eh. So, pero yung parang, sabi mo parang there's pride and joy na kasi this is my dream and the dream of my parents, of course, for me to get married. So, parang, okay na ako. May difference nung pagkausap ko yung parents ko. Bakit? Kasi parang hinahayaan na ako ng daddy ko. Hindi na siya masyadong matanong. Kasi officially kasi binigay niya na ako dito. So may mga ganong inside joke. May ganon. Ikaw naman, anong pakiramdam mo? Una sa lahat, nakaraos dahil dun sa wedding, sa gastos ng wedding. Medyo malaki-laki pa. Malaki-laki. Nakaraos. Pero pangalawa, parang kala namin kasi parang, nung una, kuya, parang sabi namin, actually parang tayo magsa-ceremonies pag uwi natin, ganun din. Kasi same bahay, same setup. Pero iba pa rin pala yung dating nung kinasal na kayo. Kasi it's isa sa assurance nun yung mga taong hindi mo akalain na magtitipon-tipon para dun sa ceremony. Yeah. Ang dating sa amin, parang assurance sila or affirmation na, gusto nila kaming makasal. Tama yung desisyon na ikasal tayo. And then it reflected nung naipost po namin yung snippets of the wedding. Yung mga videos na, hindi lang pala yung mga taong kasama namin sa wedding. Lahat, our followers. Tapos nung nag-viral siya, nagulat kami. Paano ba naman di magbabiral eh? Ang concept nyo naman kakaiba. Multiverse, di ba? Multiverse talaga. Antindi. Mermaid/multiverse. Grabe. Sino nakaisip to nung idea na yun? Ako po. Nakaisip? yung mermaid, ako po. Bakit nga ba? Unahin muna natin mermaid. Bakit mermaid ang concept ng wedding? Kasi milig talaga ako sa mermaids. Tapos, Lumaki kasi sa disyerto. Opo, taga-Saudi siya eh. Milis. pero aside from that, kasi yung generation ko, Little Mermaid. Okay. So doon siya, tas favorite ko talaga sa Little Mermaid. Tas collector po ako ng mga mermaid stuff. I have different kinds of tails. Tapos nag-free dive kami because of that. Tas nag-mermaiding school din ako. So it's really it's a passion of mine to collect mermaid things. Tapos, since si Gerald, ang sabi niya po kasi sa akin, ang dream niya is
the proposal, kung paano niya gagawin bilang lalaki, kung paano siyang propose sa gusto niyang pakasalan, and then the wedding, ibibigay niya sa bride. So when he asked me what I wanted, nag-joke lang ako na, pwede bang mermaid? Eh di okay daw. Tapos sinabi ko sa coordinator namin sa Label Fest, sobrang galing po kasi nung team, creative director namin, si Ate Ikoy Sichon, and our event stylist, Randy Lazaro. Sobrang grabe yung imagination nila. Parang pelikula, gano'n ko mag-isip. So, lahat talaga. Kasi pwede siyang pwede siyang bumakya eh. Yes. Kasi mermaid eh. Pwede siyang maging baduy naman. Parang pwede maging parang pa-birthday sila party naging- under the sea. Naging artistic yung sila na eh. Kasi Everything expert else. sila talaga dun sa ginagawa nila. Yes, kasi most of the things that the public saw with the videos and all of that, surprise din for us. Sinabi lang namin yung theme, yung color na gusto namin. Yung color, si Jay ang namili. And then the rest, hinayaan namin yung team namin. Lahat po yung surprise. Kaya yung reaction namin sa video na, naiyak ako nung nakita ko yung reception. Surprise yun. Surprise, kakaiba ah. Sila daw bahala. Sila bahala kasi Amazing. talagang we Papaalam. trusted them with everything. Ngayon ako nakarinig ng ganyan. Kasi usually mga bride, di ba tutok yan? Kailangan ganito Hinayaan ko talaga na- ako Dito hinayaan ko dapat talaga. nakaupo si ganyan dyan ha, di ba? Oh. Although the sitting arrangement, Meron tumulong ka, po ano? ako kasi para syempre yung friendship ties, kung sino yung mag-friends and family. Kaso nga di ba pag bride ka, I mean, group, medyo passive. Chill. Pagbigyan mo yung asawa mo. Pero yung bride kasi parang gusto niya forever na to eh, di ba? Yeah. Naka-preserve na to eh, kailangan perfect. Ako po, hindi kuya. As in talagang kahit sa gown ko po, gumawa po nun, pinakamagaling grabe, si Mac Tumang. Hinayaan ko po siya. At first, I had a lot of dream gowns. Tapos sabi ko sa kanya, Sir Mac, sige po, kung ano na lang yung maisip mong bagay for me. So siya na bahala as in everything. My makeup, my hair. I just trusted the team. Yung aisle namin na mermaid tail, it was a surprise. Kasi nagulat po ko, ang galing, paano naging mermaid aisle talaga yung kung saan ako naglakad. So talagang iba talaga yung experience. Ganun sila ka-confident, no? Yes. sila ako. Na At matutuwa yung ganun ano, kami no? ka-trusting Client, sa kanila. And we were just so happy because we trusted our coordinators, Label Fed, our event stylist, Randy Lazaro, and everyone else. Kasi talagang nakuha nila yung naisip namin, yung pangarap namin for it. Tapos, ayun, ganda. Perfect. Yes. Ano bang ginawa mo sa proposal? Ba't pinaubaya sa'yo ni Kim? At paano mo ginawa yan? Well, first of all, kailangan din niya alam. Pangalawa kuya, parang supposedly kasi abroad yun eh. Supposedly sa sa Venice. Kasi yung role namin sa Rock of Ages, gusto naming i-reprise doon sa Venice na parang gusto ko nandun kami sa gondola. Tapos doon ako po-propose. Okay. Parang it's not supposed to be extravagant. Parang ganun. Kaso, nung panahon na yun, ang tagal pala mag-apply ng visa sa Italy. Medyo isang Hindi buwan umabot. bago lumabas. Hindi umabot yung visa namin. So, tinawagan ko yung isa namang kaibigan namin na events organizer, si Kim Torres. Sabi namin, Kim, I only have 10 days. Kailangan mag-propose. Gusto ko lang mag-propose sana sa Peta Theater. Tapos, kung doon kami na una nag-meet, tapos gagawin, sa stage mismo, doon na lang ako propose. Sabi ko, Kim, play ka lang ng music, spotlightan mo na ako, yun lang yung kailangan ko. Eh, since si Kim Torres is event organizer, siya na yung nag-asikaso, bigla niyang ginawa na kinontak niya yung mga suppliers, naging in grande bigla. Sunflower, buong Peta, puro sunflower, kasi yun yung flower ng Rock of Ages na play. Yeah. Tapos may saxophone na, may Gano'n talaga, saxophone, ha? may Dapat- trail ng ilaw sa dadaanan niya, papasok. Wow. Dapat hindi siya saxophone, di ba? Dapat cello siya Pachelo supposedly. siya, kaso walang available. Nang available. Kung ano yung available that. Kasi 10 araw na lang eh. Tampung araw. Mahirap magpa-block ng schedule. Oo. O kasi busy rin kayo eh, Busy di ba? Dami nyo rin ginagawa. Tapos ayun, doon ako nag-proposal with some of our friends also. Na nandun din sa kasal. Nandun din lahat. Yung mga importanteng tao sa buhay ninyo. Yes po. Nandun sila Basically, lahat. ano po, the people who were witnesses of our relationship. Since we've been together for 12 years, magta 12 years. 11 years, magta 12 years pa lang.
So, lahat yun, different mga phase ng namin, relationship namin. Yung mga witness. So, sila yung nandun. So lahat ng mga members ng Rock of Ages nandun? Yes, most of them. No? Most of Nandun. them. Kasi doon talaga kayo nagsimula, di ba? Yes po. Ayan na. Paano ba nagsimula itong relationship nyo? Ha, It started with the Rock of Ages, the play. The Yes. musical play. Rock of Ages, the musical. Okay. From So- Peta Theater. Oh. So, how it all came about was, well, love team po kami. Character ko, love interest niya, yung character ni Gerald. Tapos, syempre, tuksuhan. Tapos, parang yung, kilala nyo naman yung mga kasama sa Rock of Ages, si Kakay Bautista, lahat yan, sina Tatay Robert, Senya, Isay Alvarez, Senya. So, lahat ng yan. Well, except kay Tita Isay kasi si Nanay Isay, talagang siya very protective. Tsaka si Nanay Kakay, sabi niya, wag ka lalapit dyan kay Gerald, baka i-chicks ka niyan. Ganon yan True sila. True enough. True enough. Pero nag-start kasi po siya, kuya, sa joke lang. Tukso-tukso. Tukso-tukso kasi nga, nakita nila Kim, tas Gerald. Ayun. Kimerald talaga. Emerald. talaga. So they were thinking of a name na parang, sino ba yung cast sa araw na to? Kasi iba-iba kami. Kumbaga may alternates po ako, may alternate din si Gerald. So, sinong cast ngayong araw na to? Sinong cast? So, they were thinking of different kinds of names to play around kung sino yung cast that day. Tapos nakita nila na Kim tas Gerald, uy, may Kimerald din palang teatro. So, this is 2014, guys. 2014 to. So, medyo matagal na to. So, meron silang, may Kimerald 2.0, ganyan. So, tukso-tuksuhan sa group chat. Tapos si Je, tinawag ako na, uy, Kimerald pala tayo. Hi, baby. Yun na. Sumimple na. Sumimple na. Sumimple ka May na. baby na siya. So, may mga baby. ganun-ganun. So, ako, di okay. So, mabilis. Mami! Habang Hindi ginagawa niya, biruan. kayo na. Hindi naman po. Hindi naman. Parang Parang hangout, dating. dating, we were dating. Tapos, nagsabi ako sa kanya ng, may sound check kasi sa amin, syempre, bago mag-start yung show. May sound check, you have to fix the mic, you have to listen to everything. Tapos, syempre, birit-birit kami sa sound check. Ang ganda nung kanta niya that day. Tapos ako, meron akong, oy, crush kita ngayong araw na to. Sinabi ko sa kanya, crush kita ngayong araw na to. Ngayong araw lang? Wala na, pa-cute lang, na pa-cute siya. lang. Pa-cute na siya all throughout. Eh di, Nakuha sa pakit. nakuha sa pa-cute. Ayun. So, bago matapos yung Rock of Ages, kayo na talaga. Kayo na. Yes. Kayo ng dalawa. Yes, kami na po. Oo. Some kinda like that. Soda ka na. Yes. Saka parang nabasa ko na on-off kayo, no? On-off. On-off. On-off, Ano yung nangyari? Bakit nagkakaganon? Mga ilang beses ba kayo nag-break? Mga tatlo yata. Uy, Nagkaroon kami tama. ng breakup sa habang nagsushoot. Yes. May pelikula kami Shoot. Oh. na Magjowa na kami nun. medyo yung pelikula namin hindi siya comedy. Tapos lock in noon, pandemic, Drama. kailangan namin i-shoot sa Ilocos. Nasa Ilocos Norte kami. Tapos sa may Pagudpud, no? Yes. Pagudpud talaga. Tapos andun kami, tapos wala lang, parang nagkaroon lang ng siguro yung hang-ups na individual hang-ups, tapos pandemic, tapos nagsatrabaho kayo, tapos di nyo alam kung ano mangyayari. Tapos nagkaroon kang friction, tapos nag-away kami. Tapos nag-break up kami ng gabi. Break Oh kami my ng God. gabi. Tapos kinabukasan may eksena pa kami. Oh my gosh, paano yun? Bedsin yung eksena. Bed- Oh! Hindi nagkasundo uli. That was a Okay, joke. okay. Tapos the joke about it na pag kurang sabihin na, nagkabati na lang kami kasi nga na bed scene. Pero it's hard. It was so hard kasi parang isa sa breakups din namin no when we were dating with Rock of Ages. Nag-decide kami na, wag na muna tayong mag-date. Parang break na muna tayo, ganyan. Tapos kinabukasan may Rock of Ages ulit. Ligawan yung eksena, kuya. Oo. Kakaiyak ko lang na naghiwalay kami. Ganon din yung nangyari ng movie. Parang ang hirap naman ito. Kailangan kong i-arte na, drama yung pelikula eh. Action drama siya. Kasi hindi siya comedy. So, serious. Pero, naayos naman na talaga namin yung problem even before the bed scene. So, parang,
it was just so hard. Di ba nag-away tayo kagabi, tapos ngayon magbe-bedsin Pero masarap yun, ha? Di ba? Yung after Yes. mag-away, di ba talagang... Yes. Tapos romantic scene, no? In real life, Parang pinakuluan. Oh, may gigil. may gigil eh, di ba? Gigil. So, ganun, nangyayari talaga yun, no? Yung mga away-away, Yes. magkapartner Opo. kayo lagi, di ba? Opo. Lalo na pag nag-live-in na, doon lalabas yung, ay, ganito pala ugali niya. Ganito kasi first time yung mag-live-in. Oo. So maganda na rin, I mean, it works for us. Not saying it will work to anyone. Yeah. But it worked for us since nalaman na namin yung ugali ng isa't isa. Natuto na rin mag-adjust kami sa isa't isa. Ayun. And then because adjusted na kami individually, like especially for me on my side, naisip ko na mas madali na sa akin mag-decide if she's gonna be the one na pakakasalan ko. Tama. Unlike na magkalayo kayo na nung nagsama kayo bigla sa isang bubong, doon kayo parang doon bigla na, ay, hindi pala ugali nito pag nasa bahay. Yeah, for us. So, ano na-discover mo kay Kim nung mag-live-in na kayo? Na hindi mo alam nung kayo pa ay mag-boyfriend-girlfriend? Na hindi niya kaagad na isusoli yung gamit kung saan niya kinuha. Okay. Sinabi ko lang ng maayos yung burara. Burara po ako. Burara. Oh. So, paano yun? Paano mo tinanggap yun? Nung una, siyempre, asar na asar ako kasi parang extra pagod eh. Ikaw nag-ayos. Oy, parang dapat di ko na inaayos yun, gamit mo yan eh. Parang, pero yun na, parang hindi mo talaga parang nakakalimutan niya talaga eh. Nakakalimutan niya talaga eh. Pero yung sa ibang bagay naman, especially the chores, household chores, automatic naman gagawin niya eh. Yeah. But yung maliliit na bagay, for example, I forget things. susi ng kotse niya, sa akin niya hanapin. Susi ng kotse niya yun. Tapos, kaya ngayon, ang adjustment ko, kuya, pag nakita ko siya na, may pag ako na, tatandaan ko na yun. Kahit di niya sinabi sa akin, Nag-a-adjust ka na. Oo, tatandaan ko Nung na. una, naiinis ka. Nainis ako. Pero ngayon tinanggap mo na. Ikaw na yung mag-a-adjust. Hindi siya nag-adjust para sa'yo. Hindi na. Ikaw ang nag-adjust. Ako na. Ibang klase ah. Para lang, mahirap eh. Kaya parang paglang naghanap yan na, asan kaya yung, ano yung hanap mo? Ganun ako. Pag sinabi niya, yung salamin ko, andun, sa lalo ng TV. Okay, thank you. Ayun. Ang swerte mo, napangasawa mo yung alalay mo. Yes! Oo, totoo. Yung assistant PA. mo, no? Yes. Secretary. Executive assistant. Tama. O, ikaw naman, ano na-discover mo sa kanya na hindi mo sukat akalain na gano'n siya? Na mahilig po siya maglikpit ng mga bagay. Ito, tuwa ka naman, di ba? Sabi ko, yeah! Katagalikpit na ako! Totoo. O, di ba? Nag-compliment, kuya. So, tsaka pag si Gerald, kasi yan, kung napapansin ng mga tao, natutuwa nga po ako na napapansin ng mga tao, mahilig siyang pumorma, yung magaling siya sa damit. Pag pinapanood mo siya sa movies, hindi mo sukat akalain Di gano'n. ba? Kasi ibang-iba Parang po walang siya pakialam talaga. to pag nasa mga pelikula Exactly, kuya. Ibang-iba siya Bugoy. sa pelikula, bugoy siya and everything else. But in real life, siya talaga? Maporma. Tapos, mahilig siya, magaling siyang sa pangangatawan niya talagang very neat, very Hence, si Gerald po pala, pag hindi yan makatulog, makikita niyo po na lang, magugulat kayo, nagpa-plancha yan. Hobby ko yan Nasa-stress yan, magpa-plancha siya. Swerte Pag mo talaga, gutom siya, no? magpa-plancha siya. Oo. Pag wala siyang magawa, magpa-plancha siya. Ang pinaka-gusto niyang mag-online na bilhin, kuya, plancha. Yung may iba-ibang klaseng plancha yan. May Gahanap steamer nga ako yan. ng pinakamagandang plancha eh. May steamer yan na malaki, may steamer siyang portable. Oo. Tapos meron siyang planchang malaki, meron siyang planchang maliit. Plancha. Pag birthday niya, kuya, nag-iisip ka ng Ayan nga, Plancha. ngayon may idea na ako. Hahanapan kita nung may uling. Old Na plancha. Collectors. Ayun, di ba? Alam mo, Hanapan kita sakto, dyan. kuya, miling ngayon sa vintage. Oo nga. Ayan, Masaya po hanapan yun kita siya. dyan, ha? Bakit obsessed ka sa mga plancha? Ano meron? Yun yung, siguro, kasi lumaki ako sa hirap, kuya eh. Sa tingin ko, yun lang yung bagay na kaya kong ayusin agad-agad. Ang ganda. Kaya kong planchain. Ang lalim. Parang ganon. Diba, meron tayo sa buhay na parang simula nung bata ako, daming kasing concern na wala kaming nagawa kasi walang
enough resources or walang kakayahan. At saka yung kwento mo kay Kuya, yung sabi niya kasi sa akin dati, wala silang, kumbaga, isa lang uniform mo, no? Yung ilalagay mo sa likod ng ref. So, para uminit. Oo. Para alam ko yun eh. Para matuyo agad, no? Tayo agad pag nilabhan. Kasi, ang uniform ko dati, ano ba, nung nag-high school ako, may isa akong polo na hanggang 4th year, umabot yun. Ganun. Parang, di ba uso yung dati may slit dito? Please. Tapos mapupunit hanggang dito, tatayin ng nanay ko yun para mabuo. Tapos kaya pa yan, pwede pa yan. Ganun siya sa damit, Kuya. Kaya ma-OC ako sa... Tsaka, mahilig kasi ako kuya sa ano, yung pala, mahilig din ako sa white shirt. Dahil? So, malinis kasi tignan eh. Kasi siyempre medyo dark skin ako. Tapos, yung skin ko rin, hindi rin flawless. So, feeling ko pag nakaputi ako ang shirt, malinis na malinis ako. Parang kahit mura yung shirt. Hence, para sa akin, mas maganda ang puti pag pinaplansya. Pag plansyado. Di ba may report na siya para sa pagplansya? So, hindi ka masyado hindi ka masyado mahilig sa mga linen na white na kasi gusutin. Ayaw mo ng gano'n. Hindi. Oh, meron naman ako, pero Meron ka pinaplansya ko pa rin. Oh, plansya Ang hirap pa rin doon, ha? Steam. Oh, Yun, ay, steam, steam oh. mo. Kasi pag nabasa yun, lalapat na yun. Dapat pala magnegosyo ka ng gano'n. Oo nga eh. Di ba? Baka may gusto mag-fund dyan. Fund na lang. Sino naghihilik sa inyong dalawa? Kami dalawa po. Parehas kami po. Sabay kayo, Parehas pag kami. ano. Oo. Pero mas OC siya eh. Kung humihilik siya, tinatanong niya pagkagising niya, humilik ba ako kagabi? Sabi ko, hindi ko alam eh, kasi tulog din ako. So, next time, record mo yung sarili mo. Humihilik. Pero ginagawa niya yun. Nire-record niya ako pag humihilik. Talaga? Pero post niya? Di naman. Di naman. Oh. Pag ano nga po pag nawala yung cellphone niya, wala pa kayong makita scandal doon, puro ako humihilik. Pero ganun yung makikita Patay, niya. yun yung pinaka-scandal Yun yung pinaka-scandal. Ako, Humihilik si Kim. Oo, ganyan. Ano pa iba na-discover mo sa kanya? Kasi meron pala si Je na pag sa umaga, kailangang mag-isa muna siya. Kundi masungit talaga po siya, kuya. Mga ilang minutes May naman buffer. yun? May buffer, 1 oras. 1 hour. Kailangan mag-isa lang siya. Okay. Ano ba yun? Yung mag-meditate siya. Ang dami niya mga rituales, mga ganyan bago siya. Kasi ang sabi niya po sa explanation niya sa akin nun, only child kasi siya. So, sanay siya mag-isa. Mag-isa eh. So, kailangan niya munang mag-adjust sa paligid niya when he wakes up. Ganun pala. Kaya dati, nung doon kami sa townhouse namin before, talagang doon siya sa garahe, kanya yan. So, Siya nakagano'n. hihintayin ko na lang yan siya. Pag nagkita na kami, okay, ready na siya. Ganun pala siya. So, meron siyang moments. Kailangan bigyan mo siya ng gano'n. Yes, may ganyan. Oo. Ikaw, ano naman ang iba pang sa ugali niya na discover? Bukod sa, sabi mo nga, bisa pagdating sa sa mga gamit. Ano pa ba? Oo. Ugali, hindi ba forum po. Parnagger, gano'n? Hindi, ba, hindi. Hindi siya gano'n type? Open forum Yung talaga tanong siya. ng tanong, gano'n? Ano siya? Selosa? Selosa naman talaga siya. Selosa. Possessive ka. Selosa siya. Selosa lang, kuya. Selosa, okay. Selosa. Pero, selosa, katumbas nun, sobrang sweet at adorable niya. Meron siyang mga ginagawa na papanoorin mo lang na matutuwa ka na yung mga Keychain. ganun. Para siyang keychain. Bigla siyang sumasayaw mag-isa. Nang wala lang, sumasayaw mag-isa. Sumisigaw mag-isa. Pag masaya siya, sisigaw siya. Woohoo! Na parang meron akong, hindi mo kailangan sumigaw, pero okay din. Ang cute mo naman. May mga ganun siya. Yun ang mga, isa pa. Sobrang si Kimi, siya yung, hindi ko siya, pag naligo siya, sobrang init ng tubig. Oh, yes. Like, meron kang magtataka ka, Umuusok, kuya. umuusok? Oo, magtataka ka kung bakit kaya ba niya? Hindi ba delikado? Oo. Ganun. Ganun katindi, ha? Mainit yung talagang Close to boiling na yan, ha? Water. Oo, pag shower, yung, o kaya yung sa bathtub, Oo. yung pag ginanon mo, yung talagang hindi ko kaya to Ganun, favorite niya yun. Baka kasi lumaki ako sa Saudi. Lumaki sa Saudi. Doon ka talaga naman. Sanay ako sa mainit na tubig. Yung tubig kasi doon, mainit na agad. Wala nang heater-heater Walang doon. heater. Time ko, kuya, kung saan ako lumaki, yung building, baka building lang namin, hindi ko alam. Pero kasi may times po na kakailanganin pa namin lagyan ng ice. Nung bata ako, Kailangan ng ice. Kasi mainit. Mainit yung tap water.
So, baka building lang namin yun. Ganun, oo. Nung, may mga times na gano'n nung bata po ako. Tapos kapag winter naman, sobrang lamig. Oh. So, extremes. Kasi anak ka ng OFW, tama? Opo. Hanggang ilang taong ka nagstay sa Middle East? Hanggang 16. From what age? From 3 years old po akong nag-fly. So, lumaki ka, hindi naman kayo talaga yung mahirap. Kumbaga, you were parang middle class, working class kayo, no? Opo. Oo. Hindi Ang naman- parents mo, My parents are dentists. dentist. So, Dentista maganda po buhay sila. nyo. Unlike ikaw, O malayo. ano, kamusta ang buhay ng magulang mo noon? Ang single mom yung mama ko. Single Pero yung papa ko, kilala ko naman siya habang lumalaki. Pupunta-punta. Pero yung mama ko, single mom siya. Tapos even yung extended family namin, lang rin, talagang, parang kwento pa yung lolo't lola ko, tsaka yung mga tito-tita ko, parang tumira sa bus, mga ganun level. Tapos parang, medyo nagkaroon kami ng konting pag-unlad sa buhay, or gumaan. Konti lang. Yung tita Jillian ko kasi, yung tita ko, kapatid ni mama, nag-TV dancer. Dancer sa, yung mga Dyna dati. Dyna stuffed dolls. Jillian ang Jillian. Eugenio? Hindi. Parang ko si Jillian Eugenio. Pero Jillian din pangalan. Oh, di ba dancer yun? Jillian Eugenio. Jillian din Okay. pangalan. The letter J. Yeah, okay. Tapos, nag-Japan. Ng Japan. Tapos yun, siyempre naging OFW. So, yun, medyo gumaan buhay namin. Pero, siyempre nung tumatanda, hindi rin sapat yun. Tapos nagkapamilya na siya. So kami, kanya-kanya ng kayod. Nanay ko, mama ko, wala naman trabaho, hindi rin nakagraduate. So, parang public school, the usual, public school. Even college, PLM ako, public school ako. Tapos, I have to stop. Ganun na storya rin, pares. Kasi, hindi talaga, pag college, yun talaga yung wala kang choice eh. Ang high school kasi may public school eh. Yeah. Ang college talagang may babayaran ka eh. Wala ka talagang choice dun. So talagang kahit sabihin natin na ang cliche nung wala akong pang-aral, kailangan ko magtrabaho, nung college ako. Truth eh. Totoo siya. Sa Pinas, totoo siya eh. Hindi siya tayo kagaya sa abroad na may education program eh. Tama. Nakatapos ka rin ang pag-aaral mo? Hindi po kaya. Mga 2 years lang ako ng chemical engineering sa PLM. Ikaw, Kim, nakatapos ka? KMS po yan. Meron pa ako supposedly 1 term. Meron pa. Anong course naman? Music production po yun. Okay. Music prod. Parang hindi na kailangan yata dahil expert ka na dyan sa field na yan eh. Sort of. Nung time ko po kasi, music prod ako sa Benilde, De La Salle College of St. Benilde. Ever since I was a kid, talagang inano na ako ng parents ko, especially my grandfather who just recently passed. Ano siya talaga, like, I dreamt of becoming a doctor. Doctor talaga. As in, simula bata ako lahat yan. Kasi magulang mo, ganun din eh, di ba? Opo. So, meron akong, nung I was 14, I joined ABS-CBN TFC Popstar. Tapos nanalo po ako nun, 14 ako. Simula bata ako, makanta na ako. So, parang naano yung utak ko, ano ba talaga yung gusto ko? Do I wanna sing? Do I wanna be a doctor? And stuff like that. Tapos nag-college ako, I took up music production. It was actually my mom. My mom was like, hesitant siya dun sa decision ko. Ang gusto niya talaga, dapat medical field ka, ganyan. So, they made me do theater, they made me sign with Viva and do everything else. Pero, medyo nababagalan sila dun sa nangyayari sa akin during that time. So, when I was doing that, I was studying and I was also doing theater. My mom and my dad, they gave me an ultimatum. Sabi nila, you know what? You do this last show, and then you wait for the next sem, and then you go back to school, but you're gonna take up medicine na. Hindi ka na magmi-music prod. Sabi ko, okay, sige. Pero gawin ko lang tong isang show na to, and let's see. Parang naghihintay lang po ako nung time. Kasi meron pa akong 3 months supposedly na free ako. So meron ako, sige na nga, kakanta na lang ako. And that happened, hinayaan ko sila. That show was Rock of Ages. Parang yun ang yung pinaka-last. That was supposedly my last show. Your last show. And then before I would going to med school. Yes, and then I would go back to school. I would do med school. I'll do the original plan. Rock of Ages happened, and the rest is history. Naging successful. No? So that's how it
came Para out. napaka-importante talaga. No? Aside from doon kayo nagkakilala, meron pala siyang significant na Yes. role sa buhay mo. Exactly po, kuya. Galing, So, galing. yun yung rock No? sa Destiny, amin. no? At work. Destiny. Oo, at work, yes. sobrang Totoo. kinilabutan ako na, doon ko makakilala yung mapapangasawa ko. And at the same time, Oo. doon ko mapapatunayan sa sarili ko that I'm on the right track. Tama, tama. Oo. Although, being a doctor is sort of like parang ano pa rin siya sa akin eh. Frustration ko siya na Pero hindi. Hindi, there are hindi times nung hindi yun destiny nagpa-pandemic, mo. yun nga. Oo. Inisip ko na I would go back to school, like take off medicine, matatapos ako at the age of like 40. Pwede pa naman. Pero meron akong, eto talaga eh. Hanggang sa nag-evolve na lang siya sa acting, sa Yes. movies. So, yun po. Ikaw naman, paano ka napasok sa showbiz? Aksidente eh. Paano? Ano lahat eh. Dancer kasi siya, kuya. Ha? Di ba? Dancer ka? As in, ano mas He's a- kasayaw mo? Yeah. Well, hindi naman yun yung well, actually, medyo ganun yung dahilan. Oo. Parang ano eh, parang sa school, mahilig na ako sumayaw. So, sa Ano, medyo school, parang hip-hop, gano'n? hip-hop noong una. Since okay. sumasayaw na ako, Ah. parang sabi nung school namin, magano ka dance sport, yung ballroom competition. Dance sport. Tapos, sumali ka na rin sa folk dance. So, Lahat tapos, ng sayaw. sabi, ang parang in exchange, hindi ka na magpi-PE. O sige po, sasayaw na lang ako. Sayaw na lang. Okay. Hanggang sa kakagraduate ko lang ng high school, dumaan lang ako para gamitin yung payphone. Yung nakasabit na payphone. Nakita ko ng teacher ko sa English nung third year high school ako. Sabi sa akin, "Hoy Gerald, gusto mo mag-play? Teatro. Sabi ko, siyempre nung high school, public school, mayroon akong ayoko, baduy. Acting. Gusto ko lang sumayaw. Yun yung sabi niya sa akin. Huwag ka mag-alala, sasayaw ka lang din. Talaga po? Oo, okay. Musical yung play. Kailangan lang ng mga strong dancers. Sige po. Tapos sinama ako. Parang it's a small company na nagtutour. Tapos yung musical is parang Holy Week eh. So, Jesus Christ Superstar. Ang lead namin si Tito Ernie Garcia. Diba? Okay. Jesus Christ siya doon. Oo. Sige, game. Tapos sabi ko, tapos nung ginawa namin yon, ganito pala yung musical. Sayaw-sayaw, kakanta ka, yung konti. Tapos na-meet ko na, lagi akong maraket na doon sa company habang nag-aaral. Tapos na-meet ko si Arnold Reyes. Sabi ni Arnold Reyes, which is a very good actor also. At he's a musical actor. Sabi niya sa akin, alam mo, pwede ka mag-audition sa mga professional theater company. So, sumama ka sa akin, mag-audition ka sa Dulaang UP. Yun na yan. And then they were parang mounting a musical na ginawa ni Sir Floy Quintos, the late Floy Quintos, Sumalangit Nawa. Doon ko siya nakilala, directed by Alexander Cortez. So, nakasali ako doon. So, I met these actors and these theater students. Na-meet ko doon si J.M. De Guzman. Kasi Si JM. casting siya doon. First year college pa lang siya noon. Doon kami unang nagkakilala ni J.M. Doon cast din noon si R.C. Munoz. Theater student lang rin siya noon. Wala pang balak mag-artista. Parang ganun lang. So, doon kami lahat. And then, after noon, sabi ko, okay to ah. Sige nga, medyo mag-audition nga ako na mag-audition. Ayun na. Kasi nag-audition ako na nag-audition. Ibang company na Naggantimpala, Nagtanghalang Pilipino, Repertory Philippines, Trumpets, Atlantis. Hanggang sa na-discover ako sa play na rin. Na ginawa namin yung magsimula, the musical, magsimula ka, parang ni-remake nila Kuya Robert at Isay Senya. Sila yung producers. And director si Kuya Robert. Tapos sabi sa akin, supposedly, nung mga nagpi-play ako, hindi naman ako nagko-comedy. Kasi yung itsura ko hindi Serious pang ka? comedy. Mukha akong laging enemy. Pili na dating. Sabi ni Robert Senya, Gerald, etong magsimula ka, ginawa na to dati. Sila Beverly Salviejo, yan, sila Isay, sila Tricia Amper. So, ganun din yung peg namin pag nag-cast. May kailangan dating Isay Alvarez, ganyan yan. Ikaw kasi bagay ka dun sa role ni Jograd de la Torre.
Si Jograd. So, ang pangalan ng role, Jograd din. Oo. Kasi para siyang naging tailor fit sa kanya. Kaya mo bang mag-comedy? Sabi ko, sige po, i-read ko yung script. Medyo gagawin kong funny. Kung funny sa inyo, kunin nyo ako. Pag hindi, huwag nyo akong tanggalin, ilagay nyo lang ako sa maliit na role, sabi ko. Okay. Makasali lang ako kasi kailangan ko ng work. Pag audition pa lang, siyempre, binigay ko na para makas. I think it's my first major role. Uy, pasok! Hindi, okay na po. So for me, okay, nakakatawa ako sa director. Tapos naging nakakatawa ako sa cast. Tapos nung nag-show na, nakakatawa ako sa lahat ng tao. Sakto nanonood po nun, because Shara Soto was our lead, nanonood nun ang TVJ, including Sir Chairman Tony Toviera and Direct Mike Toviera. Then sila po yung una ko naging management. Sabi nila, pwede kang maging komedyante sa TV at movie. I-manage ka namin. Doon ako naging, yun ang istorya ko. Ang ganda. Yun ang kompleto kong storya. Complete yun, Kung paano ako naging With artista. complete cast and people involved. Yun talaga. Kaya Ganda. malaki yung utang na loob ko. Lagi ako naniniwala na sa lahat ng industriya at aspeto sa buhay, may mamit ka lang na isang taong magtitiwala sa'yo. Kahit hindi pag-aartista. I-cherish mo yon, gawin mo yung best mo. Yun kasi yung susi. Tama. Unang-una kong sitcom, reprise din ang role ni Richie De Horsey sa School Bukol. May school bukol noon. School Bukol sa TV5, niremake nila. Okay. So, yung janitor si Richie De Horsey, na kaibigan ng Escalera Brothers. Ako yung role na yon. Sino yung gumanap na Escalera Brothers? Si Sam YG, Sam Gogna, Alwin Oitinco, at saka bago lang na artista nun si musical theater din si Fred Lo. Produce. Produce ng APT. Yun. Sa So mga TV5. TV to, mga TV, puro TV. Kailan ka nagsimula pumasok sa mga indies? During that time, nag-audition na ako sa Cinemalaya. Ang Cinemalaya kasi ang may pinakamalaking cattle call ng audition, ng indie film. Oo. Kasi yung ibang festival, pre-casted lahat. The director will decide who they will cast. Since Cinemalaya is the biggest independent film festival, nag-a-announce sila na, of course, the leads were pre-casted. But the supporting and the support, nakapaskil yan. Haba ng pila. Nag-audition na po ako. Tapos, lagi ako nakakuha na, yun, mga... Comedy na. Hindi, serious. Goons. Mga goons. Ganyan, goons. Masamang kapatid. Mamatay tao. Ganyan. Yan yung mga role ko dati. Typecast ka sa ganun. Kailan ka naging Kasi kilala ka na ngayon dahil nakakatawa yung mga movies mo eh. Kailan ka nagsimula sa ganun? Ang una kong comedy na movie dahil sa Rock of Ages. Si Dan Villegas, the director Dan Villegas. Si Dan. Hindi niya ako kilala. Tsaka hindi ako yung napanood niya sa Rock of Ages. Nung time na yun. Ang napanood niya si Pepe. Ang gusto niyang kunin si Pepe. Hindi available si Pepe. Sabi sa kanya, kunin mo na yung isang tolits. Alternate kami ni Pepe. Alternate. Kunin mo na yung ka-alternate niya, si Gerald Napoles. Sabi ni, parang, I'm not sure if this is verbatim, pero parang dating kay Dan Villegas, kay Direk Dan. Sabagay, naririnig ko rin naman si Gerald. Magaling din naman daw, parang nakakatawan din naman daw. Sige, kunin natin. Ginawa ko ng minor role. Dadaan lang. Mangungulit lang ako. Tapos na yung eksena ko. Ang role ko sa English Only Please. English only. Pelikula ni Derek Ramsey at ni Jeneline Mercado. Okay. Tapos nun, buti na lang, si Derek, kaibigan ko na talaga. Si Jeneline, napanood na niya ako sa Rock of Ages. Pero hindi pa kami magkaibigan. Ngayon, sobrang magkaibigan kami ni Jen. Sabi pagdating ko sa set, binigyan ako ng script. Ito po yung script nyo. Hindi ko alam yung role. Basta sabi ko, game lang. Ang nakalagay sa role, may foreigner, makikita si Jeneline Mercado, parang nasa parang garden, restaurant, resort. Aalis si Derek Ramsey,
makikita ko si Jeneline mag-isa, makikita ng foreigner, feel I'm good looking guy, tapos sasabihin, oh, hi, how are you? Can I sit here? Can I talk to you? He hit on. Tapos magkakaroon ng friction kay Derek Ramsey. Parang yun yung istorya. Pagkatingin ko ng script, sabi ko, so ano po yung gagawin ko? Saan po ako? Pagkatapos po ba nitong eksenang to? Kasi foreigner rin nakalagay. Hindi, ikaw na yan. Paano ako yung foreigner? Hindi, ang gusto ni Direk Dan, poging-pogi sa sarili. Kapasok sa eksena, i-hit on kay Jeneline Mercado, mahuhuli ni Derek, tapos makikipagkompetensya kay Derek. Okay po. Sige, paano ang gagawin? Asan yung lines? Walang lines, bahala ka na. Okay Sabi ko, ito yata ang kauna-unahang challenging role. Nabayad ako. Sabi ko, okay, sige, game. So nag-improve ako. Yun yung, dahil sa role na yun, medyo may talent ako sa improvisation. Sobrang nagmarka sa sine. Even dun sa mga staff. Nagka-cut nun kasi yung director, si Zach Sisip, gumaganon yung camera. Hindi kasi handheld sa balikat gumaganon daw yung camera. Cut! Zach! Sorry, Direk, tumatawa ako. Kasi kung ano pinagsasabi ko Surprise lahat Surprise lahat yun Si Jeneline din, direct cut. Tawa ng tawa. Tawa ng tawa. Tapos yun, from that moment on, pumalat na sa industriya na may talent ako sa comedy. Tapos yun na, tapos ang major Nag-trending yun sa Twitter before Twitter pa. nag-trending yun. Kasi yung scene yun. Kasi MMFF yun, tama ba? MMFF pa. MMFF yun ang time. So yun from that moment on, alam na ng mga producer tsaka mga director na kaya kong mag-comedy. So lagi na ako naging usual best friend ng tama. So parang 80% ng mga superstar natin na matiniay, sila Piolo. Nakasama mo na Lahat yan, nakasama ko na. Talaga? Jericho Rosales, Piolo, Ding Dong Dantes, Dennis Trillo. Lahat ng pogi. Lahat ng mas pogi ako. Tama. Lahat ng mga katamtaman lang. Pero hindi, kasama ko na. may sarili ka na rin Yan. Kumbaga, leading man ka na rin in comedies So, Yes. lalo sa Netflix, di ba? Want to sawa, pag nanood ka ng mga movies niya, tawa ka lang ng tawa. Thank you. Nagme-message nga si Kuya Julius sa akin bigla out of the blue Kuya Julius. Grabe, tawang-tawa ako. Napanood namin ni Tin kagabi yung pelikula mo. Wala lang, gusto ko lang sabihin sa'yo. Yun ang aming happy pill pag nanonood kami ng mga movies niya Thank you Kuya. Sobra. So, mas nauna siya sa mga movies kasi sa'yo? Opo. Kasi nang pumasok ako sa Rock of Ages, na siya? Ang dating kasi nun, kaya ako nakapasok din sa Rock of Ages, kinailangan ni Ate Aisel, yung alternate ko naman sa role ko, ng isa pang alternate. Kasi nga, syempre, busy siya, Aisel Santos siya, meron siyang TV and everything. So ako, alam ko na, mga artista yung mga kasama sa cast. So, nung time na yun, parang, ang nangyari din kasi, since si Ate Aisel, GMA siya, lahat ng promos ng ABS, ako yung sinasalang. So, ako yung contract artist si Aisel. Contract artist kasi si Ate A. Before, ngayon kasi kahit saan, di ba? Wala nang network. Yes. Pero dati, pag si Aisel, GMA yan. Kapag kay Kim, ABS. So, pabor naman kasi sa akin kasi ang family ko, TFC. So, syempre, napapanood ako ng parents ko. Sabi ko, okay din pala. So, ako yung napapanood sa Showtime, nung time na yun. Sa lahat, mga show sa ABS. So, nung time na nanonood din kasi sila ng Rock of Ages, yung mga producers, directors, kung si Je, ang first niyang movie ay si Direk Dan, ang kasama ni Direk Dan na nanood ng Rock of Ages, ay si Direk Tonet. Si Direk. So, si Direk Tonet naman, nung time na nagrarak ako, sakto din po na, may bago akong serye. Ipasok kita, Kim. Kasi napanood nila ako So, dun po nag-start yung pinaka-first ko naman na TV na regular role. Best friend din ni Nadine Luistre. So, Till I Met You. Till I Met You. So, Jadine Soap
siya before, Till I Met You, yun yung pinaka-first kong supporting role. Pero yung first ko po na TV role, dahil din sa isang director na nanood din ng Rock of Ages, si Direk Noel Naval, nanood siya ng Rock, so sinama niya ako sa MMK. Na hindi comedy yung role ko. Ang drama role ko, drama. So meron akong, ay, ganito pala to. Ay, nanonood sila. Kaya meron kaming parang inside joke sa Rock of Ages na, sinong manonood? May director ba? May producer? Kasi parang audition namin lahat. Audition naging namin. artista eh. Pag kunwaring merong, like for example, merong target yung cast na, oy, manonood si ganyan, manonood si ganyan. Pwedeng ako naman yung cast para mapanood niya ako. May ganun kami. So, okay. yun yung kasunduan namin sa cast. Oh, ano daw kasi gusto ni ganito na makas sa ganito, manonood si Direk ganyan. Ako naman. Ako muna. Oo, kasi, sige, kayo naman yung ganon. Parang naging audition namin yung Rock of Ages na, in fairness naman kuya, nangyayari, nakukuha kami. So, yun yung parang ano namin. Pero yes po, yung question mo, if nauna din talaga si Jeff. nauna siya. Nauna talaga siya. Nauna talaga siya. Matagal ako Matagal. nauna. Oo, kasi Rock of Ages talaga yung parang siya talaga mas yung pinto. ahead, mas ahead sila sa akin lahat sa acting eh. So, parang sila yung mga tumutulong din sa akin sa acting, ganyan. Kasi mas seniors ko sila. So, ayun. Wow. Tandaan ako. Senior. Umanda ako bigla. Parang tito. Junior ako, Totoo naman, senior hindi. siya. Tito. Ganun. Kung may mga role kayo na sa tingin nyo, parang ako to ako talaga itong character na ito. May naalala ba kayo gano'n na ginamparan Na nyo? ginawa namin. Yung role ko sa Rock of Ages, sa mga hindi nakakaalam, kasi Rock of Ages, it ran from 2014 to 2019, so Yeah. pre-pandemic. Phenomenal yan eh. Yung mga babies noon, dalaga na ngayon, so hindi nila alam eh. So yun, ang Rock of Ages, ang story niya ay tungkol sa isang babae na tinuturuan ng nanay niyang kumanta at pinapasali sa kung saan-saang contest. Tapos pinapabirit-birit, ganyan. Tapos gusto niyang tumulong sa pamilya niya, makilala, ganon. In a way, it's like me. Because ako, hindi man nanay ko yung nagturo sa akin kumanta. It was my dad. May eksena kasi kami na tinuturuan ng nanay, tapos gumaganyan-ganyan. Ay, kuya, ganun ang mga turo sa akin ng tatay ko. Pag kunwaring mga Whitney Houston, mga ano ko. Gumagano-gano na. Yung turo ng tatay ko, tapos pinagawa sa akin sa stage. Tawang-tawa ako kasi meron ako, hala, eksena to ng buhay ko. So, legit na, yung role ko doon, si Aileen, it's almost the same as my, as me, myself, in real life. Kasi nga, doon sa part na yun. Tapos dreamer, gano'n. As a sweet girl, as a keychain. O ikaw, Gerald. Malayo sa naging buhay ko, pero posible. Bakit? Posible. Ang weird lang nito eh. Yung may pelikula kami ni Dennis Trillo, Minaanud. Ang storya po nun, based on real events yun eh. Ang storya nun, may dalawang surfer sa Eastern Visayas na nakakita ng mga inanod na sa Pampang. Tapos ang ginawa nila, yung buong town, parang yung iba akala, sabong panlaba, yun kasi. Tapos kami, nalaman namin na cocaine pala siya. Ginawa namin, ganap kami ng paraan na ibenta siya hanggang sa nagkandaleche-leche yung buhay namin dalawa ni Dennis Trillo. Hindi naman nangyari yun sa akin. Kinabahan ako doon. Hindi Di naman ba ako nangyari. din, kuya? Kala ko Kinakabahan ako drug dealer din ka doon. Yun nga. Kasi nakabahan din ako. Kasi hindi pala ako alam tungkol sa'yo, babe. I'm just saying that, metaphorically speaking, ironically speaking, sa buhay namin dati, sa Tondo kasi ako lang, it could become possible eh. Kasi wala akong, mahirap lang kami, tapos pag may nakita kang ganun, tapos I'm exposed to, I mean, I'm exposed Nasa everywhere, environment eh, nasa no? environment. It's, sobrang desensitized ako sa, para sa akin, normal na bagay ang, nasa ibang lugar eh, wala, talagang tabu, masama yan. Sa akin hindi. Kapit-bahay mo, gano'n. Kapit-bahay ko, pinsan ko, lahat, di mo ka. Talagang may Pati mga pusher, kilala nyo. Pati mga pusher. Tapos nakikita mo kung gaano kalaki yung perang kinikita ng pusher. So ako, nung dahil desensitize ako, meron ako na
wala akong trabaho, ang hirap makakuha ng trabaho. Pag ako nabigyan ng ganyan chance, baka. Oo. Lalo na nung panahon na yun. Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Oo. Kasi nung panahon na yun, siyempre, naghihikahos tayo. Oo. I'm just saying that every Filipino could relate. Tama. Walang moral judgment dito eh. Hindi natin sinasabi kung ang tao masama o mabuti. Ang tao ay nagiging masama o mabuti according sa desisyon dahil sa kinakailangang mangyari sa moment na yon. Oo. So naisip ko lang ngayon, nung tinanong mo ako kuya na Oo. parang, pwede mangyari yun nung bata ako, nung binata ako sa Tondo, lalo na nung meron akong, saan ba papunta buhay ko? O yung mga ganon. Di ba, Kakaiba, layo ng ha? buhay namin, di ba? Oo, ikaw, dapat naging dentist siya, dapat Dreamer. muntik na maging Doctor. drug pusher. Ako, mukhang muntik na maging doktor. Ikaw, Ako, drug pusher. Drug lord naman. Drug lord. Magkikita pa rin kami. Ako nga drugs eh, no? Magkakasakit siya. So, doon tayo Oo nga, no? mag-meet. Ano Yeah, to? yun lang yung... Tatanong ko sana sa iyo eh, inunahan mo na ako dun sa Okay lang, sagot okay lang, na ano kaya yung naging buhay ninyo kung hindi kayo pumasok sa showbiz? Siya, dentist, ikaw. Hindi naman po, sir. Hindi naman. Ano ako, sigurado, kuya? Ano? OFW. Talaga? Sigurado yun. Kasi pag, ang Pinoy naman, ganun eh. Pag wala ng pag-asa sa Pilipinas. Kasi ganun yung nangyari sa isa sa abay ko. Nung kasal, kababata ko na nasa Dubai ngayon. Magkatabi kami nun, Big, sabi niya parang, wala na akong gagawin dito sa Pilipinas eh. Yung agency. Nag-waiter siya sa Dubai eh. Ngayon, operations manager siya ng isang malaking food chain doon. Wow. Doon na rin siya nakatira. As in, boss na siya doon. So, pwedeng gano'n na naging buhay mo? Ganun yung buhay ko. Kasi sabi ko noon, OFW. naalala ko, sabi ko sa kanya, susunod ako. Sabi ko kay Joe, susunod ako. Oo. Si Jo. Kailan yun yung moment na yun na supposedly dapat susunod ka pero hindi nangyari? Kailan yun? Tuwing may racket Aha. sa hindi teatro eh. Actually, hindi pa nga teatro eh. Tuwing may racket sa TV na ang kumuha sa akin, producer o director. Ang dating sa akin, sandali, parang may chance eh. Parang meron akong na-appreciate ako ng tao dito eh. maximize ko lang to kung hanggang saan lang. Kasi pag umalis na ako ng Pilipinas, wala na to. Wala nang balikan. Wala nang balikan. Totoo. Hindi ko na, wala na. Cut ties na ako sa mga So director. pareho rin sa kanya, di ba? Ganun Ang din. last straw niya is Rock of Ages. Yes. Kundi, magiging na siyang medicine student. Yes. Ikaw ganun din. Ganun din. Sabi ko, pag wala nang kumukuha sa akin, pag wala nang palang kahihitnan, edi, kasi niniwala ko kahit saan mo ko dalhin, magkakaroon ako trabaho eh. Ganun ako, maabilidad ako eh. Kahit itapon mo ako sa Kazakhstan, magkakatrabaho ako doon. Ganun. So, yun naman. Naging artista. Okay na pala. Yan. Wow, nakakatuwa naman yung mga kwento ninyo. Grabe. Yung kuya, salamat. Grabe. Ang ganda niya kasi, ang ganda yung ehemplo sa mga kabataan natin na nawawala ng landas, di ba? Nangangarap na paging successful din barang araw. Opo. So, pag tinignan mo talaga, yung takbo ng buhay nyo, it was really destiny at work. Di ba? Dinadala kayo dun eh. That's Kung saan true, that's direction nyo Sobra. dapat kayo pumunta. Yes, Sobra. In your yes. case, Rock of Ages, di ba? In Oo his nga case, ganoon din. Kaya kayo pinagtagpo together. Ang galing nga. Galing nga, sobra. Congratulations. Thank you. Wala pa bang plano na magkaroon ng baby sa sa mga susunod na panahon? Pinaplano na. Pinaplano na. Pero hindi pa namin alam kung the definite Oo. schedule. Oo. Parang, napag-usapan namin yun ni Je. Right now, I'm actually I feel blessed because si Je, naging husband ko siya and he's very supportive with everything that I dream of in life. Kahit yung pag magbe-baby kami. Kasi I asked him kung gusto niya na ba. Gusto niya na. Pero he respects me if I'm ready. So that's a good thing. And at the same time, parang gusto muna namin na kaming dalawa muna for now. But of course, hindi naman namin po tinutuldukan. Like kunwari for... If it happens, it happens. Yeah, if it happens, it happens. This year, like onting months, urong natin very, very light. And then we shall see. Yeah. Nakapag-honeymoon na ba kayo? Hindi pa po. Wala pa. Kasi may Diretso trabaho po siya. ka agad ako Wala eh. pa ako. Sisipag nyo kasi. Nag-dating siya kaagad. Malaki kasi ginastos kuya eh. Kinababawi. Bawi tayo, no? Bawiin eh. Laki eh. Pagkasal, puro ganun eh. Oo Walang nga eh. ganun eh. Diba? Blessing naman yan eh. Blessing naman, masaya naman. Pero ready ka na ba sa iyong
pagkakaroon ng baby, kung may 1 hour meditation ka na kinakailangan para sa Ready sarili. na. Wala na Para nung meditation. iba kailangan ng assistance niya, nagme-meditate ka. I think it's another piece of art. Yan yung piece of art ko. So pwede ko nang entertain agad yun. ano sa tingin mo, anong klase magiging daddy to? Ay, si Jem, malapit po yan sa bata. Talaga. So kahit wala, malapit ako sa Oo. bata. Hindi ko alam kung bakit. Pamangkin. Pero kapag kahit yung mga anak mo ng best friends ko, pag umiiyak, magkakasama kami, siya kukuha tatahimik. Nag-aalaga kasi ako ng pamangkin tsaka pinsan ng bata ako. Kaya nga bagay sa kanya, may movie siya noon, Instant Daddy. So, nung ginawa niya yung Instant Daddy, grabe, talagang, yung hagulgul niya, yung mga eksena nila doon, ang tagal niya daw na mahimasmasan, sabi niya. Yung mga hagulgul niya doon talagang, ganito pa yun, ang bigat. Nag-message siya sa akin, May, tapos na ako doon sa heavy scene. Ang bigat. Tingnan naman siya, sabi ko, wow, di mo naman yun anak. Sabi ko sa kanya, Lalo na pag nagkaanak. sabi ko sa kanya, kitain natin si daddy. Daddy niya. Oo, sinabihan niya ako. Pwede ba Baka natin, nami-miss ka na ng daddy mo. sabi niya, i-date natin yung daddy mo. Pagkatapos niyang sinut yung instant daddy. Ganun pala yun. Mabait to, no? O, bait nga po eh. Wala sa itsura. Sura talaga. Tsaka wala sa, Mabait eh. Nagulat nga lahat wala eh. sa role, wala sa kahit ano. Ito pa, kasi Kaya madalas, lagi ako nasasapak dati. Wala mo akong ginagawa. Kasi mukha daw akong maangas. Oo nga eh. Sa tondo ganun eh, trip-trip. Ay ko, Sila pa ka na bigla. mukha akong maangas ha. Wala Ganun akong lang? ginagawa sa'yo Pero eh. naman yung mga kapitbahay mo, ganun lang. Ganun nung pag lumaki ako, pag napadayo ka sa hindi mo kilalang lugar, Bigla ka ganun? Raul, ito siga to sa... binabanatan ako agad. Grabe, no? kaya nagugulat rin ko yung mga tao pag, kunwari, syempre kilala kami Oo. na comedy, yung mga roles namin, maingay, mga ganyan. Pag kami quiet, may mga nakikita ko, may nag-comments, sungit naman yan, hindi naman namamansin. Hindi po ba pwedeng tahimik talaga kami? Welcome to showbiz. Hindi pa po, hindi po ba Ganun pwedeng talaga. talagang tahimik po kami, may times nahihiya po kami, mga ganon. Pero alam mo, ang ganda ng rin eh, naging experience mo in the past. Nagagamit mo ngayon sa mga movies mo yun. Sobra. Yung mga nuances ng mga tao, di ba? Yung mga ugali. Oo. Diba? Sobra. Ay, yung pag may role ako ngayon, kagaya alam mo nung, na eh. kagaya yung ngongo role, may kaibigan kasi ako na ganun. Oo. Na wala kaming judgment, wala akong judgment. Oo. Na ganun talaga yung sensibilities niya. Oo. Talagang may ano talaga, maangas din. Oo, kasi nga ayaw niyang mapintasan siya. Yun ang kanyang Yun yung defense mechanism niya. mechanism. Kaya nung nakita ko yung role na binigay sa akin yung role, sabi ko alam ko na kung paano gagawin to. alam ko na kagad. Oo. Ganun. Kaya kuha niya yan eh. Kilitiri ng mga mga masa eh, di ba? Opo. Kasi kilala ko yan. Oo, Kapit bayan ganyan. Relatable. Relatable. Ganun. Ang galing-galing. Hoy, may bago kayong movie na Yes, nalabas? Yes po. Sa Speaking Black of- Saturday? Yes. Go ahead. Anong kwento ng movie na to? Wonderful Nightmare. Wonderful Nightmare. Yeah. Tama-tama sa Holy Week. Wonderful Nightmare. Yan eh. Wonderful Nightmare directed by R.C. De Los Reyes. April 4 in cinemas nationwide. Ang pelikulang ito, tungkol po siya sa role ko, si Attorney Maria Luisa Manuel. So, she's very ruthless. Wala siyang pakialam talaga. She just wants what she wants. She's very goal-oriented. So, may mangyayari sa kanya na hindi inaasahan. So, accidentally na mamamatay siya. Nasa trailer naman to, so hindi siya spoiler. Pero, apparently, yung accident na mamamatay siya is also an accident from limbo. Kasi dapat nagkamali lang yung mga tao sa limbo. Hindi pala siya dapat mamamatay. So, habang inaayos nila yung sitwasyon, yung kaluluwa niya ay papasok sa katawan ng isang babaeng kabaliktaran ng kanyang pagkatao for 1 month. Okay. So, papasok yung kaluluwa ni attorney sa katawan ng asawa ni Je. Okay. So, okay. Interesting. Na basically, single kasi si attorney, wala siyang anak, wala siyang asawa, wala siyang kahit ano, ayaw niyang magkapamilya. Papasok siya sa babaeng may asawa, may anak, tapos hindi well off. Kasi mayaman yung character ko. So, yung mga pag-iinarte niya, makikita niyo kung paano kung matitweak ba o hindi. So, it's Ako naman, asawa lang. asawa. Asawa ka lang. Tsaka Pero syempre, tatay. pag type mo siya na, Oo, alam mo na, yung yun, romantic oo. moment, maninibago siya. Kasi Yes, di ba, ibang tao to eh. automatic. Oo. Nakikita natin sa trailer, Oo. halos
ipakulong ako, ganung level. Interesting. Very excited kami po for everyone to watch this movie kasi it's a family-oriented film. It's also it's a Filipino adaptation ng South Korean. South Korean blockbuster. Yeah. Okay, Korean okay. movie siya eh. Subok na pala yan eh, no? Subok na. Opo. Kaya opo. sigurado magiging hit na naman yan. Again, invite nyo this coming Saturday, Black Saturday. This coming Black Saturday, April 4, in cinemas nationwide po, ay Wonderful Nightmare, directed by R.C. De Los Reyes, starring Yours truly, and Gerald Napoles, at marami pa pong iba. Sana po ay supportahan niyo po. And we're very excited! Grab? Yeah, para sa mga katatapos lang ng ating mga holy days kung saan tayo nagnilay-nilay, nagdasal, Black Saturday, wala tayong gagawin dyan. Pumunta tayo sa sinihan, manood tayo. I'm sure worth it. Yeah. Support local films! Yes! So before we go, anong dream role mo na hindi mo pa nagagawa? Gusto ko yung dream role, yung pelikula ni James McAvoy na Split. Hay nako! 8 characters. Wow! Yeah, Ito, bigat 8 yun. personality, 1 person. Kaya mo yun, ha? Kakayanin. Oh my gosh, mabigat yun. Ikaw? I have the same dream. Ganun din. Mga baliw kami. Mga Mga baliw. seryosong artista to mga siniseryoso. Para may iba masyado. naman. Para may iba. Para may iba naman. Anyway, congratulations sa inyo. Thank you, Kuya, for inviting us. Inyong Ang saya! buhay. Oh, excited na ako para sa inyong parating na baby soon, di ba? Hindi natin alam kung kailan, Yes. but wishing you all the best. Thank you, po. Kuya. Congratulations. Thank Kim you, Kuya. Gerald. Thank you. Kim Gerald 2.0. Yes! Thank you. Kung kayo ay bag, Ah, anong klase kang bag at bakit? I'm sure magkaiba kayo. So, anong klase kang bag? Are you an overnight bag, party bag, backpack, alam mo na, small bag, big bag, and why? oh! I know what I am. Yes. I'm a backpack Backpack. Why? because English. Yeah. Oh, mahilig sa ano yun. ayoko pala maging Backpacking. Yun! Ay, wow. Gusto niya ng backpack Adventure. na pang backpacking. Gusto ko ng backpack na So, puno. it denotes adventure. That Yes! Yes! Yeah. Ikaw? Ikaw, ano ka? Ako yung overnighter na leather. Uy, wait. Specific. Oo. Leather overnighter. Why? Saan ka pupunta? Yun nga yung point Saan ka nun. mag-overnight? Saan pupunta? Pang Europe yun ah. Kasi pag overnighter, Oo. ano siya, parang travel, journey. Sino ka overnight mo? Tapos, Ay. dahil mong tanong, wag na lang pala mag-bag. Ipapadala ko na lang. Shipping na lang, shipping. Ganyan ang misis. Oo nga eh. Ang dami. Hindi na pala ako aalis. Hindi na ako sa bahay. Wala tuloy overnight. Kasi yung bag namin, yung bag ko. Kasama ka pa naman sana sa overnight. Eh. Wala na siyang bag. And our model today is gonna be handled by Mr. Bernie. What are we gonna do with Sheila's hair today? Increase layer with texturize. So you're gonna layer and texturize the hair kasi at the moment medyo mahaba at very bagsak na straight siya. So what are we gonna do for the color? Latte, dahil tingnan po siya. So ang kulay natin is latte color. So something actually a little bit different. I'm excited to see the outcome of our latte. You're ready with your model? What did we end up doing with her hair? Ang ginawa ko po siya ng ice latte, kinalang ko siya ice latte, tapos hinalights ko po siya, and increase layer, A little bit texture. texturize. Very nice. So in fairness, ang ganda siya. It really shapes her face, no? Is there anything that you would like to recommend for her to use on her hair at home? What do Yes, you ma'am. think? Ma'am, serum. Serum para maging smooth and Smooth and shiny shiny, siya. yes, ma'am. So if you want to have your hair cut like this, don't forget to visit Mr. Bernie here. Gusto niyo ma-experience ng gandang haircut? Punta lang po ako sa SMD pa, hanapin niyo ako si Mr. Bernie. Thank you po. Thank you. Thank you, Ms. Laura. Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes,
and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation, The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision, Revlon for my makeup. Goldmine Rice, Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines, Enagic from Japan, Kangen water machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics, Uratex, Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.